tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis sa klima ang kasalukuyang nararanasan sa buong Europa habang nilalamon ng naglalakihang wildfire ang mga makasaysayang kagubatan malapit sa Paris, France. Kasabay nito, patuloy na umaakyat ang bilang ng mga nasasawi sa Spain dahil sa matinding heatwave na nagpapasiklab sa mga tuyong damuhan at kagubatan sa buong kontinente. Direktang tinuturo ng mga siyentipiko ang pagbabago ng klima bilang pangunahing sanhi ng krisis na ito. Dito sa France, partikular sa makasaysayang kagubatan ng Fontainebleau na may layong 70 kilometro lamang mula sa timog ng Paris, mabilis na kumalat ang apoy na naging sanhi ng pansamantalang pagsasara ng abalang A6 highway. Ang rutang ito ang pangunahing nag-uugnay sa kabisera patungo sa Lyon at sa katimugang bahagi ng bansa. Dahil sa tindi ng makapal na usok, binalot ng kadiliman ang kalangitan sa malaking bahagi ng rehiyon ng Greater Paris. Upang maapula ang nagngangalit na apoy na ito, nagpadala ang pamahalaan ng France ng daan-daang bumbero at mga espesyal na eroplano. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng rehiyon ng Greater Paris, nakita ang mga Canadair waterbombing aircraft na sumasalok ng tubig ng direkta mula sa sikat na ilog Sinay upang mabilis na mapuno ang kanilang mga tangke at maibuhos ito sa nasusunog na kagubatan sa Fontainebleau. Gayunpaman, may hinala ang mga otoridad na hindi natural ang pinagmula ng apoy. Ayon kay Interior Minister Laurent Nunez, kahina-hinala ang sunog dahil nagsimula ito sa halos 10 magkakaibang lugar sa loob lamang ng 1 kilometrong radius. Dahil dito, agad na naglunsad ng investigasyon ang mga pulis at nitong Lunes ng gabi ay kinumpirma na ang pag-aresto sa 2 individual na pinaghihinalaang may kinalaman sa insidente. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot na sa 32,000 ektarya ng lupain ang natupok ng apoy sa France ngayong taon pa lamang. Ang lawak na ito ay higit na mas malaki kumpara sa kabuuang pinsala noong buong taon ng 2025. Dahil sa panganib ng matinding init, humigit kumulang 26 na milyong mamamayan sa France, kabilang ang buong rehiyon ng Paris ang inilagay sa ilalim ng Red Heat Wave Warning. Bagamat sinasabi ng mga otoridad na kontrolado na ang malaking bahagi ng sunog sa Fontainebleau, nananatiling malaking hamon ng malalakas na ihip ng hangin na maaring muling magpasiklab sa mga abo. Dahil sa banta sa kaligtasan, hindi bababa sa 800 residente ang sapilitang inilikas mula sa kanilang mga tahanan, habang ang mga tren na mabilis o high-speed rail services sa buong rehiyon ay nakaranas din ng matinding aberya. Samantala sa bansang Spain, lalo pang tumindi ang trahedya matapos umakyat sa 13 ang kabuuang bilangan ng mga namatay dahil sa wildfire sa katimugang lalawigan ng Almeria. Kabilang sa pinakahuling biktima ang isang 73 taong gulang na babaeng British na pumanaw dahil sa malubhang sunog sa katawan. Sa kasalukuyan, may 10 katao pa rin ang opisyal na naiuulat na nawawala sa gitna ng nagpapatuloy na krisis. Personal na binisita ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang nasalantang rehiyon ng Almeria upang suriin ang pinsala. Sa kanyang pahayag sa publiko, nanawagan siya sa buong bansa na paigtingin ang mga hakbang sa pag-iwas sa sunog at paghandaan ang mas matinding mga epekto ng climate change. Binigyang diin niya na ang pagbabago ng klima ay hindi na lamang usaping pang-akademiko kundi isang pambansang banta sa kaligtasan ng mamamayan. Ang kasalukuyang nararanasan ng Europa ay ang ikatlong malakas na heatwave sa loob lamang ng isang buong tag-init. Ang kombinasyon ng tuyong-tuyong mga halaman at napakataas na temperatura ang nagiging mitsa upang maging mabilis ang pagkalat ng apoy mula sa Iberian Peninsula hanggang sa France. Nagbabala ang mga eksperto na ang mga ganitong uri ng matinding panahon ay magiging mas madalas at mas mahirap labanan sa mga susunod na taon. Ngunit bukod sa pinsala sa kalikasan, mas nakakabahala ang epekto ng matinding init sa buhay ng tao. Ayon sa mga siyentipikong nagbabantay sa tinatawag na excess deaths o ang bilangan ng namamatay na lampas sa normal na antas, libo-libong karagdagang pagkamatay ang naitala sa buong Europa at United Kingdom noong huling bahagi ng Hunyo nang dumaan ang unang serye ng mapaminsalang heatwave sa kontinente na nagdulot ng malaking krisis. Isang bagong pag-aaral na inilathala kamakailan ang nagpapakita na humigit kumulang 2,700 tao ang namatay dahil sa mga sanhing may kaugnayan sa init sa England at Wales pa lamang noong mga nakaraang buwan, ng Mayo at Hunyo.
Sa bilang na ito, 42% ay direktang isinisisi sa karagdagang init na idinulot ng global warming ayon sa pagsusuri ng mga prestihiyosong institusyon sa United Kingdom. Dahil sa nakababahalang trend na ito, naglabas ng babala ang World Health Organization o WHO na maaring harapin ng Europa ang mas marami pang nakamamatay na linggo sa hinaharap. Ito ay dahil sa mga bagong heatwave na kasalukuyang nabubuo sa ibabaw ng karagatang Atlantiko. Ayon sa mga eksperto, mahirap ipaliwanag ang mataas na bilang ng mga nasasawi sa iba pang dahilan maliban na lamang sa matinding init na nararanasan ngayon. Kinumpirma rin ng Euromomo ang sistema na nagbabantay sa mortalidad sa buong Europa na mahigit 9,000 sa mga naitalang excess deaths ay nagmula sa mga may edad na 65 pataas. Sila ang sektor na pinaka-vulnerable sa dehydration, heat stroke at iba pang komplikasyon sa puso at baga na pinalalala ng matinding temperatura, pamahalaan, kaya naman todo paalala ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang kaligtasan. Samantala, hindi pa man natatapos ang kasalukuyang krisis, isang panibagong heatwave naman ang nakatakdang tumama sa kalapit na bansa na Italy. Ayon sa mga meteorologist, ang bagong bugso ng init ay inaasahang tatagal ng hindi bababa sa 1 linggo na magdadala ng mataas na halumigmig o humidity at tinatawag na tropical nights kung saan hindi bumababa ang temperatura kahit sa oras ng gabi sa maraming lungsod. Sa katunayan, inaasahang aabot sa 42 hanggang 43 antas ng Celsius ang temperatura sa mga panloob na bahagi ng isla ng Sardinia. Ang ganitong antas ng init ay maituturing na mapanganib para sa kalusugan ng tao kung walang sapat na proteksyon. Dahil dito, naglabas na rin ng mga paalala ang pamahalaan ng Italy para sa kanilang mga mamamayan at mga turista na kasalukuyang namamasyal doon. Malaki rin ang pinsalang dulot ng init sa sektor ng agrikultura sa Italy. Sa rehiyon ng Emilia-Romagna, napipilitan ang mga magsasaka na gumamit ng karagdagang resources at makabagong teknolohiya upang mapanatili ang kalusugan ng kanilang mga alagang hayop. Mahalaga ito upang hindi maantala ang produksyon ng gatas na ginagamit sa paggawa ng sikat na Parmesan cheese, na isa sa mga pangunahing produkto ng kanilang rehiyon. Hindi lamang agrikultura ang apektado kundi maging ang ekonomiya at transportasyon sa buong Europa. Sa Germany, ang mababang antas ng tubig sa ilog Rhine dahil sa kawalan ng ulan at matinding init ay nagdulot ng malaking problema sa cargo shipping. Maraming malalaking barko ang hindi makabiyahe ng may buong karga na nagresulta sa mas mataas na gasto sa transportasyon ng mga kalakal sa buong kontinente ng Europa. Naapektuhan din ng matinding panahon ang produksyon ng enerhiya mula sa mga nuclear power plants sa Europa. Dahil sa pagtaas ng temperatura ng tubig sa mga ilog na ginagamit pampalamig sa mga planta, napilitan silang bawasan ang kanilang operasyon upang maiwasan ang pinsala sa kalikasan. Ito ay nagdulot ng pangamba sa sapat na supply ng kuryente sa gitna ng mataas na demand para sa mga air conditioning unit ng mga residente. Ang sunod-sunod na kalamidad na ito ay muling nagpapasiklab sa mga diskusyon tungkol sa climate change o pagbabago ng klima sa buong mundo. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga kaganapang ito ay malinaw na patunay na hindi na lamang ito isang malayong banta kundi isang realidad na nararanasan na natin ngayon. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagiging sanhi ng mas mahaba, mas madalas, at mas mapaminsalang mga heatwave. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang nagaganap na krisis sa Europa ay isang babala para sa buong daigdig, kabilang na ang Pilipinas, na patuloy ding nakararanas ng matinding epekto ng pabago-bagong panahon. Kinakailangan ng mabilis at nagkakaisang aksyon ng lahat ng bansa upang tugunan ang krisis sa klima bago pa maging huli ang lahat.